Hello mga kapugor, samahan niyo ako ulit sa kaganapan ko ngayong araw. Pagdating ko nga sa trabaho, sakto nakasarado pa yung pinto kaya ang ginawa ko, nagmuni-muni muna ako dyan sa gilid. Inaantay ko na magbukas ang pinto. Buti na lang yung kasamahan ko, sinalang na yung manok para sa pagkain ng mga tuta mamaya. Bali nilagang manok ang kinakain nila araw-araw, may kasamang gulay. Maya-maya nga nagbukas na yung pinto, naglabas na din yung mga tuta sa garden. Sanay kasi sila na maglibot sa garden sa umaga. Para makapaglaro, pareho pa nga yung damit nila yung pantulog. Pag natutulog yan, palagi naman terno yung damit nila. Kahit na kapag nasa office sila, pareho pa din yung damit nila. Pinakuha ko nga ng diaper si Bebang kasi umihi yung alaga ko. Kaya kailangan kong palitan ng diaper. Palagi nga pala siya naka-diaper kasi hindi naman pwedeng wala siyang diaper kasi baka mabuntis siya ni Casper. Napakalambing nga pala ng alaga ko na yan. Kahit na gawin mo dyan, hindi siya nangangagat. Sobrang lambing yan. Si Casper nga din, pinalitan ko na ng diaper kasi umihi din siya kanina. Pareho nga pala sila ni Chloe na palagi naka-diaper kasi nga baka mabuntis agad. Habang nasa garden nga yung mga tuta, ang ginawa ko, kumuha na ako ng damit para susuotin nila mamaya pagpunta ng office. Kaya naman yung damit pinalansya ko muna kasi lukot-lukot na nga. Palagi nga nakadamit yung mga tuta na yun kasi simula nung bata pa sila, sinanay na silang nakadamit. Pagpasensyahan nyo na din yung boses ko kasi may sipon ako ngayon. Nahihirapan akong huminga. Agoy, nahihirapan huminga. Mamamatay na ata. What? Pagtapos ko nga kunin yung damit, pinakain naman namin yung mga tuta. May gulay pala yung kinakain nila kasi kailangan nila ng gulay din sa katawan. Di naman pwede na puro lang din manok. Kaya kailangan din nila ng gulay. Kung ang tao nga kumakain ng gulay, ang aso pa kaya, diba? Pagtapos nga nila kumain, pinunasan ko na ng basang bimpo si Casper para malinisan na siya. Ang bait lang ng tuta na to, kapag binibihisan wala siyang galaw, pero kapag naiinis siya, nangangagat talaga siya. Pero hindi pa niya ako nakakagat. Hindi nakakagat. Totoo ba? Ay, hindi, wala. Mabait talaga yung tuta na yan. Gustong gusto niya nga na palagi siyang sinusuklay dyan sa leeg niya. Tingnan mo naman ang batuta, walang galaw-galaw, diba? Ganyan yan kabait. Siyempre, kung ang tao nga nagpapabango, aso pa kaya, diba? Kaya naman, pagtapos ko nga siyang pabanguhan, mga kapugor, binihisan ko na din siya ng damit. Diba, ganyan yan ka-sweet. Pagtapos ko nga linisan si Casper, si Chloe naman yung sinunod ko. Inalis ko na nga yung ribbon niya sa ulo para mapunasan ko ng maayos. Kung gaano kalambing si Casper, mas malambing ang batuta na to. At ayan nga mga kapugor, sinuklay ko na nga yung batuta na yan. Kaya sinuotan ko na lang nga din siya ng damit para matapos na. Kaya nilagyan ko na din siya ng ribbon sa ulo. Kaya hanggang dyan na lang. Bye-bye. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.